Magandang araw, kaibigan. Ako si JB Salayo. Tara na sa landas ng pag-asa. Ano nga ba ang pinakamahalagang gawin natin ngayong Kwaresma? Sapat na ba ang pagpapalagay ng abo noong Ash Wednesday at ang hindi pagkain ng karne tuwing Biyernes? Tampok sa Ebanghelyo ngayon mula kay San Mateo ang pagtuturo ni Jesus sa mga alagad kung paano tamang manalangin. Ang dasal na Ama namin. Ang panimula ng dasal ay pagpupuri sa Diyos Ama at ang pagsuko sa kalooban niya. Ang ikalawang bahagi naman ay ang mga kahilingan o supplication prayers. Una, ang paghingi ng mga pangangailangan sa araw-araw. Ikalawa, ang paghingi ng kapatawaran sa mga kasalanan. At pangatlo, ang paghingi ng tulong sa paglayo sa tukso at sa lahat ng masama. Yung una, sanay na tayong gawin yan kahit hindi Kwaresma. Tayo mga may pinag-aaral, matindi ang dasal natin tuwing bago magpasukan para sa pang-tuition at pambili ng uniform at libro. At tuwing mayroong may sakit sa pamilya, iniluluhod natin ang paghingi ng kagalingan. Pero yung ikalawa at ikatlo, siguro yun ang sanay lang tayong bigkasin. Pero hindi talaga natin dinarasal ng taimtim. Basahin natin at pagnilayan ang mga linyang ito. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nakakasala sa amin. Tunay nga bang humihingi ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan? Kung oo, dapat na akong magpatawad sa mga nakasakit at gumawa ng masama sa akin. At huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok sa version na kinakanta natin sa misa. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at kundi ilayo mo kami sa masama. Sa harap ng tukso, ako ba ay humihingi ng tulong para wag magkasala? O patuloy lang ba ako sa pagkakahulog at magdadahilan pa na, sorry na, tao lang? Nagsisikap ba akong lumayo sa mga tao, bagay o lugar na nagdadala sa akin sa pagkakasala? O ako ba ay kusang lumalapit at pumabalik pa sa mga ito? At sa dulo ng Ebanghelyo, inulit ang utos sa pagpapatawad. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nakakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nakakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Kaibigan at kalandas, ang Kwaresma ay hindi lamang tungkol sa pagpapakrus ng abo at pag-aayuno. Halina't palalimin pa natin ang ating Kwaresma. Totohanin na natin ang paghingi ng tawad sa Diyos at pagpapatawad sa kapwa. Seryosohin na rin natin ang pag-iwas sa tukso upang hindi na muling magkasala. Kung tayo lang, mahirap itong gawin. Pero sa tulong ng Espiritu Santo at sa taimtim na pagdarasal ng Ama namin, kakayanin. Kung ikaw ay na-bless ng video na ito, paki-like at paki-share mo na. Ayain na ang iyong mga contacts, kaibigan at kamag-anak tungo sa landas ng pag-asa.